Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin paganahin ang ating hand washing gamit ang sensor. Dati kasi guys sa previous video ko, pinapakita ko doon na ginamitan natin ng sensor. Pag makasense ang sensor, magpuplow ang tubig natin sa gripo. Pag makasense naman siya, mamamatay. Ibig sabihin nun, mayroon siyang maintaining contact. Kaya lang, mayroon kasing tanong doon, paano sir kung yung bata, pag swipe niya, gagana ang tubig, tapos makalimutan niyang i-swipe ulit dahil nagmamadali sa paglaro. So paano yan? Tuloy-tuloy na tatagas ang tubig. Ngayon, ginawa natin ang solution. Ang solution nun guys, ikabit natin sa timer. Halimbawa ngayon, pag swipe ganun, makasense yung sensor, mag-flow ang tubig sa ating gripo. Pag makalimutan i-off, ang timer na ang mag-o-off sa ating tubig sa ating gripo. Yung previous video ko kasi guys, pag swipe mo, gagana ang tubig. Pag swipe mo ulit, mamamatay. Ngayon, pag swipe mo, gagana ang tubig. Makalimutan mong i-swipe ulit, ang timer na ngayon ang mag-off sa ating tubig. Ngayon guys, pag-aralan natin yung diagram bago tayo pupunta sa actual demonstration. Ngayon guys, pag-aralan natin yung diagram na mayroon siyang pamagat na hand washing using sensor with maintaining contact automatic off. Kasi mag-automatic off ang ating solenoid valve dahil mag-open ito. Ito kasi yung sa timer natin na normally close. Ito na yung circuit breaker natin to 20 volts AC. Ito na siya, no? Single phase circuit breaker natin. Ito naman yung power supply natin. Ito na siya. Ito siya guys ay input niya to 20 volts AC. Ang output niya 24 volts DC ito guys. Ang output niya guys ay 24 volts DC. 24 volts DC, no? Tapos mayroon tayong wire dito sa ating sensor, brown, blue at saka black, no? Ang brown nakakabit sa ating positive. Tapos ang black naman nakakabit sa ating relay na A2. Tapos ang A1 naman papunta sa ating brown. Nakakabit siya sa brown. Tapos ang blue naman guys nakakabit sa ating negative, sa ating power supply. Input niya to 20 volts AC, output 24 volts DC. Ang sensor natin guys, ito na siya. NPN sensor, normally open, 24 volts DC, capacitive sensor. Ito na siya, no? Relay natin na 24 volts, ito na siya. Tapos IR natin na to 20 volts, ito na siya. Ang IR natin guys naka-set sa auto mode. Timer natin na to 20 volts, ito na siya. Tapos solenoid valve natin guys na to 20 volts. Ito na yung solenoid valve natin guys, no? Solenoid valve natin to 20 volts AC, normally close. Normally close ito guys. Pag i-on natin itong circuit breaker guys, pag makasense ng object itong sensor natin, makasense siya, gagana ngayon ang relay natin, no? Pagana ng relay natin guys, i-close to ng relay. Gagana ngayon ang IR natin. Pagana ng IR natin, magko-close itong open contact ng IR. Ngayon guys, pag hindi na makasense ng object itong sensor natin guys, mamamatay ang relay natin, mag-open ang contact nito. Pag open yan guys, mamamatay ang IR natin. Kung yung IR natin guys, nakaset siya sa auto mode, still pa rin na magko-close ito. Gagana ngayon ang timer natin, no? Ngayon, paggana ng timer natin guys, ang kuryente din dadaloy dito. Gagana din ang ating solenoid valve. Paggana ng ating solenoid valve guys, i-open to sa ilalim ng ating solenoid valve. Ang tubig ngayon, gagana ngayon dito sa gripo, no? Dahil nag-open siya. Dahil normally close kasi itong solenoid valve natin. Magbibigay siya ng tubig sa ating gripo. Kung makalimutan natin na i-swipe natin ang ating kamay sa ating sensor, automatic yan ngayon na i-open to ng timer natin. Kasi ang timer natin ay on-delay timer. Ito na siya, no? On-delay timer ito. Nakasetting siya. Depende na yun sa setting mo kung ilang minutes, hour, or seconds. Kung sabihin natin nakasetting siya sa seconds or 5 seconds, after 5 seconds guys, ikakat niya ito. Pag-cut niya ito guys, automatic ngayon mamamatay ang solenoid valve natin. Mag-close naman ito guys, no? So, ang tubig ngayon hanggang dito na lang dahil normally close itong solenoid valve natin. Ngayon, pag i-swipe natin to ulit, no? Pag swipe natin, mag-close ito. Pag close nito guys, gagana ang IR, i-trip naman to ng IR natin, no? I-trip ng IR natin. Ngayon, pag hindi naman makaswipe yung sensor natin, mag-open ito. Pag open niya guys, still pa rin mag-open to dahil ang IR natin nakaset sa auto mode. Mamamatay ngayon ang timer natin.
Pagpatay ng timer natin guys, magko-close ito ulit. Ngayon, mamamatay ang gripo natin dahil nag-open ang contact nito guys. Ngayon guys, pwede nyo nang kunin ang diagram, screenshot nyo para mapagpraktisan nyo sa bahay, sa opisina o di kaya sa workshop. Ganun ang setup sa ating diagram. Ngayon guys, itry natin ngayon na ating lagyan ng solenoid valve itong gripo natin. Pinatay ko na ang gripo na ito guys. So, wala na siyang tubig, no? Tanggalin natin to ngayon. Tapos ngayon guys, ikabit natin to. Ang isa nito guys, ilagay natin sa neutral. Dapat naka-off yung circuit breaker natin. Tapos itong isa naman, nakalagay ito sa normally close ng ating on-delete timer. Ngayon, itry natin ngayon guys. I-on natin itong circuit breaker. Tingnan natin. Ayan. Pag makaswipe itong sensor natin, gagana ang tubig natin, no? Pag makaswipe naman, mamamatay. Ngayon, pag iswipe natin ulit, gagana ang tubig. Kung makalimutan natin iswipe, guys, ang timer na yun ang mag-o-off. Ang timer natin, guys, nakasetting sa 6 seconds. After 6 seconds, guys, i-off niya itong gripo natin kasi mag-close ang solenoid valve. Try natin, no? Pag makasend siya, guys, gagana ngayon ang tubig. Ngayon, pag i-off natin, guys, mamamatay, no? Ngayon, pag makalimutan natin ngayon na i-swipe ulit, ang timer na ang mag-o-off. I-try natin. Ngayon, gumana siya, no? Ang tubig. Kung makalimutan natin i-swipe ulit, ang timer na yun ang mag-o-off. Kung makikita natin, no? Gumana ang timer natin. In-off ng timer. Ngayon, pag i-swipe natin ulit, mamamatay ang timer. Pag i-swipe natin, gagana. Pwede rin natin i-swipe natin, no? Mamamatay din ang tubig natin. Yun ang kagandahan sa setup ng diagram na ito. Pag i-swipe natin guys, makalimutan natin i-off, ang timer na yun ang mag-o-off, no? Kung makikita natin, after 6 seconds, i-off ng timer. Pag i-swipe natin, mamamatay. Pag i-swipe natin, gagana. Kung gusto mo naman na i-off, pwede rin, no? Nag-o-off din ang tubig natin. Yun ang kagandahan dito, mayroong dalawang option na iyong gagamitin. Pag swipe natin, gagana. Ngayon, pag i-swipe din natin, mamamatay. Pag i-swipe natin, gagana. Pag makalimutan natin i-swipe, ang timer ang mag-o-off sa ating tubig. Kung makikita natin. Ayan, no? In-off ng ating tubig. Yun ang kagandahan dito, guys. Swipe natin, mamamatay ang timer. Pag swipe natin, gagana ang tubig natin. Pag i-swipe natin, mamamatay. Swipe natin, gagana ang tubig. Pag makalimutan natin i-swipe, ang timer ang mag-o-off. After 6 seconds, depende na yan sa setting natin sa ating timer, ang timer ang mag-o-off. Kasi ang timer natin, mayroon siyang seconds, minute, at saka hours. Depende na yan sa setting ninyo guys, kung ilang minutes. Pag swipe natin, gagana ang tubig. Pag i-off, pag swipe natin, gagana ang tubig. I-off din natin, pwede rin. Pag swipe natin, ang timer ang mag-o-off, pwede rin. Kung makikita natin, no? Ayan. Swipe natin, mamamatay. Swipe natin. Ang timer ang mag-o-off, pwede rin, no? Kung makikita natin. Kaya nga, automatic off siya. Ayan. Ganun ang function niya, guys. Timer ang mag-o-off ngayon. Yan siya, guys. Sana, guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.